Ikinalulungkot ko, Chris, kung ako pa yung kailangan magsabi sa'yo ng malungkot na balitang ito. Pero base sa ginawa nating testing, hindi ka pwedeng magkaanak. Baog ka, Chris. May problema ka sa pagpoproduce ng sarili mong mga sperm. At malapit sa 0% na pwede kang magkaanak sa future. Ito ang mga salita ng doktor na halos dumurog sa puso ng lalaking si Chris. Dok, anong ibig sabihin yung hindi ako magkakaanak? Di ba sinabi niyo sa akin nakaraan na may pag-asa pa naman na magkaanak ako? Sinabi niyo na hindi naman malala yung kalagayan ko. Malungkot at hindi makapaniwalang sagot naman ni Chris sa doktor. Yumuko na lamang ang doktor at hinawakan ang balikat ng lalaki. Pasensya ka na. Ginawa naman natin ang lahat. Pero may mga tao talaga na pinapanganak na kagaya mo. Walang kakayanang magkaanak. Huwag kang maglala, marami namang mga bata na pwede mong ampunin. Maaari ka pa rin naman magkaanak. Yun nga lang ay hindi mo kadugo. Pagpapaliwanag pa ng doktor kay Chris. Pero walang balak makinig si Chris sa mga suwestyon ng doktor. Matagal yun ang pinangarap ang magkaanak. Kaya naman umalis na lamang siya sa ospital nang durog ang kanyang puso. Kilala si Chris ng kanyang mga kaibigan bilang isang matalino, masipag at mabuting tao. Sa katunayan nga niyan ay walang oras ang lalaking ito na makipagbarkada o makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan dahil tutok talaga ito sa mga ginagawa niya sa buhay. Kanyang mga magulang at kapatid lamang kasabay ng kanyang trabaho ang kanyang inaatupag sa buhay. Kaya naman kahit sino ay nagsasabi na magiging maswerte ang kung sino mang babae na mapapangasawa ni Chris. Dahil na rin sa dedikasyon ni Chris at sipag sa kanyang ginagawa, sa edad na 25 ay tuluyan na siyang naging isang milyonaryo. Nagagawa niyang tulungan ang kanyang pamilya kasabay na rin ng pagbuo ng kanyang future. Meron na siyang isang malaking mansyon at hindi mabilang na mga sasakyan. Pero sa mga pagkakataong ito, hindi makita ni Chris ang dahilan kung ano nga ba ang mas importante sa mundong ito. Meron nga siyang lahat ng mga material na bagay pero hindi naman siya pwedeng magkaanak. Nakuha niya na ang lahat sa mundong ito, maliban na lang ang bumuo ng isang pamilya. Nang dahil doon, ay tuluyan nang nawala ng pag-asa si Chris. Habang nagdadrive pa uwi si Chris, ay iniisip niya na ibunggo ang kanyang sasakyan sa mga sasakyan na nakakasalubong niya. Pero mabuti na lamang at napagtanto niya na hindi na kailangan makapurwisyo ng iba para lamang matapos ang mga problema niya. Kaya naman, maya-maya pa ay agad niyang pinarada ang sasakyan niya sa gusali ng kanilang kumpanya. Binati siya ng mga gwardya at kanyang mga staff katulad ng mga normal na araw. Pero sa pagkakataong ito ay hindi sila magawang mangitian ni Chris. Ipinagtaka pa ng mga tao sa lugar kung bakit dire-diretso lamang naglakad si Chris papunta sa rooftop ng gusali. Habang nasa rooftop si Chris ay wala siyang mga taong nakikita. Wala rin siyang kasama doon. Napatingin na lamang siya sa langit at iniisip kung paano nga ba maiiba ang buhay niya kung sakaling nagkaroon sana siya ng anak. Well, I think this is it. Tatapusin ko na to para hindi na rin tumagal pa yung paghihirap ko sa mundo. Malungkot na wika ni Chris habang naglalakad papunta sa gilid ng gusali. Nagtatangka na siyang tumalon dito. Maaaring isipin ng iba na mababaw lamang ang problema ni Chris. Hindi lamang siya pwedeng magkaanak. Bakit niya naman iisipin na magpakamatay sa ganitong problema? Pero hindi alam ng marami, lalo na ng mga malalapit na tao sa kanyang paligid, na kaya siya nagsipag at nagsumikap sa buhay ay para makabuo ng isang masayang pamilya, kung saan ay magkakaroon siya ng isang maganda at matinong asawa, kasabay ng makukulit na mga anak. Pero dahil sa pagtatrabaho niya, ay nawalan siya ng oras para makapaghanap ng babaeng pinapangarap niya. Kaya naman, hindi rin siya nagkaroon ng pagkakataon na makabuo ng pamilya. Pero ngayon ay nawasak lahat ng ito nang malaman niya na hindi rin pala siya magkakaanak. Bago tumalon si Chris ay iniisip niya muna ang lahat ng mga pagkakataong sinakripisyo niya para sa kanyang pangarap at para sa pera. Bata pa naman ako, pero hindi ko akalain na ganito ako magsisisi sa mga ginawa ko sa buhay. Sana pala nakahanap ako ng matinong partner. E di sana sa ganitong mga problema ko, may makakasama ako. Bulong na Chris sa kanyang isipan. Pero nang magtatangka niya sana siyang tumalon,
papunta sa kanyang tiyak na kapahamakan, ay nakarinig siya ng isang umiiyak na bata. Nang tumingin siya sa baba, ay nakita niya sa kalsada ang dalawang mag-ina na nasa katirikan ng araw. Nakita niya ang batang kasama ng babae na hindi matigil sa pag-iyak. "Mama, kahapon pa tayo walang pagkain. Gutom na ako. Pakiramdam ko mamamatay na ako sa gutom." Iyon ang mga salitang narinig ni Chris habang nakatayo siya sa gilid ng gusali. Tititigan niya naman kung ano ang gagawin ng babae. Ngunit walang nagawa ang nanay sa pag-iyak ng kanyang anak. Sa halip ay naiyak na lang din ito. Niyakap ng babae ang kanyang anak na umiiyak. Halata sa mukha ng babae na maging siya ay nagugutom na rin. Napatingin muli si Chris sa langit at napagtanto na kung gaano kaliit ang problema niya kumpara sa problemang hinaharap ng mga taong ito. Hanggang sa may mga mabilis na taong tumakbo papunta sa kanyang likuran. "Sir, wag po kayong tatalon!" sigaw ng isa sa kanyang mga empleyado. Ngumiti naman si Chris sa kanila at bumaba na sa sahig. Nanghingi siya ng kapatawaran sa mga ito at ng pasensya dahil tinakot niya ang mga taong nagtatrabaho sa kanila. "Pasensya na kayo, may tinitignan lang ako dun. Hindi ako magpapakamatay." Pagpapalusot ni Chris sa kanyang mga katrabaho. Maya-maya pa ay bumaba na si Chris sa gusali, pero hindi siya dumiretso sa kanyang opisina, kundi ay dumiretso siya sa nakita niyang mag-ina na umiiyak. Marami pang trabaho si Chris noong araw na iyon. Hindi sanay ang mga taong nagtatrabaho sa kumpanya niya na makita siya na hindi pinapansin ang mga nakatambak niyang trabaho. Kaya naman laking gulat nila nang lumabas sa kumpanya si Chris para puntahan ang mag-ina. "Okay lang ba kayo?" tanong ni Chris sa mag-ina na nasa tapat ng kanilang gusali. Tumingin ang babae sa kanya. "Sir, pasensya ka na pero meron ka ba dyan kahit tinapay man lang? Ipapakain ko sa anak ko." Pagmamakaawa ng babae kay Chris. Tinignan naman ni Chris ang kalagayan ng batang hawak-hawak ng babae. Nakita niya na sobrang payat na ito, malnourished at tila ba ay may sakit itong tinataglay na hindi pa napapatignan sa doktor. Agad na inalalayan ni Chris ang batang daladala ng babae at pinapasok niya ang mag-ina sa kanilang gusali. "Maupo muna kayo dyan at maghintay, dadalan ko kayo kagad ng pagkain." Saglit na umalis si Chris sa cafeteria kung saan niya pinaupo ang mag-ina at pagkatapos ay kumuha siya ng ilang mga ulam at kanin para mapakain sa dalawa. Kahit gutom na ang mag-inang ito, ay laking gulat ni Chris sa ginawa ng babae dahil pinagpauna niya munang kumain ang kanyang anak. Hindi niya ginagalaw ang kanyang pagkain hanggat hindi pa nauubos ng kanyang anak ang sa kanya. Doon na pagtanto ni Chris kung ano ang kayang gawin ng isang magulang na nagmamahal sa kanyang anak. At doon ay nalungkot na naman siya. Niisip niya na kung magkaanak din siya, ay ganitong pagmamahal din ang ibubuhos niya sa kanyang anak. Nang matapos naman kumain ng dalawa, ay hindi matapos ang pagpapasalamat na sinabi ng babae kay Chris. "Maraming salamat talaga, sir. Hindi niyo po alam kung gaano niyo kami natulungan ngayon. Halos 3 araw na po kaming walang kain." Naiiyak na wika ng babae. 3 araw? Anong ibig niyang sabihin 3 araw na kayo hindi kumakain? Pagtatakang tanong ni Chris na halata ang pag-aalala sa kanyang muka. Bata pa yung anak mo ah. Ilang taon na ba yan? Dagdag pang tanong ni Chris. 5 taon pa lang po, sir. Sagot naman ng babae. 5 taon tapos 3 araw nang hindi kumakain? Agad na binuhat ni Chris ang bata at doon ay napagtanto niya na mas mabigat pa ang isang aso sa bata. Kaya naman dahil sa pag-aalala ay nagpaalam muna siya sa kanyang kumpanya para may padala ang doktor sa bata. Pinagmaneho niya ang dalawa sa hospital kung saan siya nanggaling din kanina at nagkataon naman na ang doktor na titingin sa bata ay ang doktor din na tumingin kay Chris tungkol sa kanyang pagiging baog. "O Chris, napabalik ka?" tanong ng doktor sa kanya nang makita siya. "Sorry kanina, Dok, kung umalis po ako kagad. Pero kasi ngayon, may bata akong dala. Gusto ko sanang tignan niyo siya. Sobrang malnourished. Hindi ko alam kung may sakit siya kasi hindi rin niya maayos magalaw yung mga braso niya." Pag-aalalang wika ni Chris habang pinapakita ang kondisyon ng bata sa doktor na kausap niya. "Sige, halika na. Pumunta muna kayo dun sa office." Wika ng doktor. Nagsagawa ng ilang mga testing ang doktor sa bata at doon ay nalaman nila na malnourished nga ang bata.
Bukod doon ay meron itong pilay na hindi nagamot kaya naman hindi na halos magalaw ng bata ang kanyang braso. Buti na lang talaga Chris, dinala mo yung bata dito. Kundi, pwede niyang ikamatay itong pagiging malnourished niya. Bukod pa sa pilay niya sa kanyang braso. Pagpapaliwanag ng doktor sa kondisyon ng bata. Pagkatapos ay niresitahan ng doktor ng ilang mga vitamins ang bata. Pinayuhan din niya si Chris at ang nanay nito na pakainin sa tamang oras ang bata. Pagkatapos ay painumin ito ng vitamins. Kailangan din nilang bumalik sa doktor para sa pilay na nakita niya sa braso ng bata. Nang sa gayon ay maagapan pa ito at maibalik ang lakas ng braso nito. Nag-aalala namang tumingin ng babae kay Chris at sa doktor. Pasensya na po kayo Dok. Pasensya na kayo sir pero mukhang hindi ko po magagawa yung mga sinasabi ninyo. Maging ako po kasi hindi ko po kayang mapakain yung sarili ko. Yung anak ko pa po kaya. Pasensya na po talaga. Malungkot na paghingi ng tawad ng babae. Pero pinutol siya ni Chris. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa inyo. Mamaya pag-uusapan natin kung saan kayo titira. By the way Doc, magkano po ba lahat ng magiging vitamins ng bata? Ay, ano palang pangalan ng anak mo? Pagbabaling ng tanong ni Chris sa babae. James po. James po yung pangalan niya. Thank you po talaga. Sagot naman ng babae. At ikaw, anong pangalan mo? Tanong pa ni Chris. Namula naman ang mukha ng babae dahil sa katanungan ni Chris. Napakatagal na kasi ng panahon simula noong may lalaking nagtanong ng pangalan niya. Lovely po. Lovely yung pangalan ko. Sagot ng babae sa mahinang boses. Okay Lovely, bibilihan na muna natin ng vitamins tong si James. Pagkatapos, uuwi tayo kagad para makakain kayo ulit. Maya-maya pa ay nagpaalam na sila sa doktor at pinagmaneho muli ni Chris ang mag-ina. Sir, okay lang bang magtanong? Saan niyo po ba kami dadalhin ng anak ko? Tanong ni Lovely sa nagdadrive na si Chris. Sa bahay. Wala naman akong kasama dun. Doon na muna siguro kayo tumira hanggang gumaling si James. Sagot naman ni Chris na talagang ikinagulat ni Lovely. Ano pong ibig sabihin yung doon kami titira? Hindi na po, nakakaya naman po, ang dami na pong naitulong sa amin. Hindi sumagot si Chris. At nang makarating na sila sa bahay, ay laking gulat ni Lovely, maging ng kanyang anak na si James kung gaano kalaki ang mansyon na pagmamay-ari ni Chris. Sa inyo po lahat to? Tanong ni James sa lalaki. Ngumiti naman sa kanya si Chris at tumango. Ilan po yung nakatira dito? Dagdag pang tanong ng bata. Nalungkot si Chris dahil sa katanungang ito. Sa ngayon, wala pang nakatira eh. Ako pa lang. Pagpapaliwanag ni Chris. Huwag ka nang maraming tanong James, pinapatuloy na nga lang tayo dito eh. Pagsaway naman ni Lovely sa kanyang anak at tumahimik na ang bata. Hindi, okay lang. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako masamang tao. Di rin mainitin yung ulo ko. Pagsingit ni Chris kay Lovely. Maya-maya pa ay pumasok na ang tatlo sa loob. At agad na pinaghandaan ni Chris ang mag-ina ng pagkain. Pagkatapos ay sabay-sabay ulit silang kumain. Okay lang ba talaga na dito kami titira? Nahihiyang tanong ni Lovely kay Chris. Huwag kang mag-alala. Nagkakilala tayo sa pinakamadilim na yugto ng buhay ko ngayon. Kaya walang problema sa akin na kahit sinong taong makasama ko. Wala na rin naman akong paki sa buhay ko eh. Malungkot at seryosong wika ni Chris habang kinikiskis ang kanyang kutsara sa plato. Nagkaroon ng saglitang katahimikan hanggang sa mapagtanto ni Chris na medyo hindi komportable ang mga ito sa sinabi niya. Ay, pasensya na kayo. May pinagdadaanan lang ako ngayon pero oo, masaya akong dito kayo tumira. At nakikita niyo naman wala akong kasama dito kaya medyo nakakalungkot na rin. Pagpapagaan ng loob ni Chris sa babae. O sige na, kumain na muna tayo. Ihahanda ko na rin yung paliguan niyo mamaya. Sakto naman meron akong mga pambabaeng damit dito. Pwede mong suotin yun. At meron din ako mga pinaglumaang damit ko nung bata ako. Ayun na lang muna yung susuotin ni James. Tahimik na kumain ang tatlo. Habang pinapakiramdaman naman ni Lovely ang lalaking si Chris. Nang matapos silang kumain, ay agad na tumayo si Lovely at dumiretso sa banyo upang makaligo. 30 minuto ang makalipas ay lumabas siya sa banyo at nagbihis ng kasuotan na inihanda sa kanya ni Chris. Laking gulat naman ni Lovely kung gaano kaganda
ang damit na susuotin niya. Kaya naman tinawag niya muna si Chris upang magtanong kung okay lang ba talagang suotin niya ito. Huwag kang mag-alala, sa kapatid ko yan. Hindi niya na rin binalikan yan at siguradong hindi niya na rin gagamitin yan. Pwedeng-pwede mong suotin. Sigaw ni Chris mula sa sala habang nasa kwarto naman si Lovely. At nang makapagpalit na si Lovely, ay binihisan niya na rin ang kanyang anak na si James ng damit na inihanda rin ni Chris. Maya-maya pa ay bumaba na ang mag-ina. At sa mga pagkakataong iyon, ay doon lamang napagtanto ni Chris kung gaano kaganda si Lovely kapag nakaligo na ito at nakapagsuot ng magandang kasuotan. Saglit na natulala si Chris habang pinagmamasdan ng babae. Namula naman ang mukha ni Lovely dahil sa titig ni Chris. "Sir, okay lang po ba kayo? Parang nilalagnat po kasi kayo." Wika nito sa lalaki. At doon lamang bumalik sa tuliro si Chris. "Ay, pasensya ka na. Hindi lang ako sanay na may tao akong kasama dito sa bahay." Nahihiyang sagot ni Chris at bumalik na sa kanyang ginagawa. Naupo naman si Lovely sa may sofa sa tapat ni Chris. At pagkatapos ay tinitigan niya kung ano ang ginagawa ni Chris. "Okay lang ba sir na dito mo gawin yan? Baka hinahanap na po kayo ng mga trabahador niyo dun." Pag-aalalang tura naman ni Lovely sa kanya. "Hindi, okay lang. Ipapasok ko na lang ito mamayang hapon. Hindi rin naman mahirap to. May mga pipirmahan lang akong mga papeles. Tapos titignan ko yung mga reports na pinasa nila sa akin kaninang umaga." Habang nagsasalita at nagpapaliwanag si Chris, ay napatitig ulit siya kay Lovely. Nakita niya na seryoso itong nakatingin sa kanya at nakikinig. Doon ay namutla na naman ang mukha ni Chris nang mapagtanto niya kung gaano talaga kagandang babae si Lovely. "Ano pong sinasabi niyo sir?" Wika ni Lovely nang hindi na maituloy ni Chris ang kanyang pagsasalita dahil sa napatitig siya sa babae. Wala. Nalimutan ko na, pasensya ka na." "Pwede bang magtanong?" Pag-iiba ni Chris ng usapan. "Oo naman po, okay lang." Sagot naman ng babae. "Pwede ko bang malaman kung paanong napunta kayo ng anak mo sa kalsada? Parang hindi kasi kayo sanay mabuhay doon eh. Kung 3 araw na kayong walang kinakain, edi hindi ka sanay sa buhay kalsada, tama ba?" Tanong ni Chris sa babae. Tumango naman si Lovely at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. "Opo, sa katunayan yan. 3 buwan pa lang kaming nagpapalaboy-laboy sa kalsada." Revelasyon ng babae. Nagulat naman si Chris sa sinabi nito. "Bago lang pala. Bakit kayo napunta sa kalsada? Ano bang nangyari sa inyo?" Pag-aalalang tanong pa ni Chris. "Meron po akong dating kinakasama, tatay ni James. Madami ng mga taong nagsasabi sa akin na dapat hiwalayan ko na daw si James dahil wala akong magandang future para sa lalaking yun. Kilala kasi nila na adik, sugarol at manluloko yung lalaking yun. Maging pamilya ko, tinakwil ako at pinagpalit kong lahat ng mga tao sa buhay ko para sa kanya. Pero hindi ko akalain na gagawin niya yun." Malungkot na pagpapaliwanag ni Lovely habang seryoso namang nakikinig si Chris sa mga sinasabi niya. "Pagkatapos, nagsama kami. 5 taon kaming magkasama. Ni minsan hindi niya ako inayang magpakasal. At nito lang mga nakaraang buwan, nalaman ko na napakarami na palang mga tao na niloko niya. Gumagamit din siya ng pinagbabawal na gamot. At hindi lang yun yung pinakamalalang ginawa niya. Napag-alaman na nagdako din sila kasama ng mga kaibigan niya sa isang restaurant. At pagkatapos nagkaletse-letse na yung buhay namin. Maging ako, nakasama niya akong nakulong dahil sa mga kasalanang ginawa niya. Pero napalaya din naman ako kagad dahil nalaman na inosente ako sa lahat ng mga bagay na iyon. Pero wala na akong ibang malapitan. Nasa kulungan siya ngayon. Wala na rin yung tinitirahan naming apartment. Nalaman ko na sinangla niya pala yun. Kaya ngayon wala na akong ibang malalapitan. 3 buwan na kaming nagpapalakad-lakad sa kalsada. Sinusubukan ko namang maghanap ng trabaho pero walang tumatanggap sa akin. Natatakot sila kapag nalalaman nila yung nakaraan ko. Walang taong gustong tumanggap sa akin kahit yung pamilya ko. Tuluyan na akong tinakwil. Well, kasalanan ko naman lahat ng to pero
Hindi ko akalain na magiging ganito kalala yung sitwasyon ko. Malungkot na pagpapaliwanag ni Lovely. Tinabayan naman siya ni Chris at inakbayan ng lalaki ang anak niya na si James. Huwag kayong mag-alala. Nandito na ako ngayon. Akong bahala sa inyo. Hindi nyo alam kung paano nyo ako natulungan. Kung alam nyo lang. Pagpapalakas ng loob ni James sa babae. Tinitigan naman siya nang nagtataka ni Lovely. Anong ibig sabihin mo, sir, na natulungan ka namin? Pagtatakang tanong ni Lovely. Sige, ipapaliwanag ko rin yung sitwasyon ko sa inyo. Kaya ako kayo nakita kasi magpapakamatay na sana ako kanina. Wika ni Chris na kinagulat ni Lovely. At pagkatapos narinig kong umiyak yung anak mong si James. Kaya natigilan ako. Pinaliwanag ni Chris ang buong sitwasyon niya na kung paano siya na-depress dahil hindi siya pwedeng makabuo ng isang pamilya at hindi siya pwedeng magkaanak. Pwede ka namang magkaanak, sir, kahit hindi mo kadugo yung bata. Marami naman pong mga bata na gustong ampunin sila, hindi po ba? Magalang na pagbibigay suggestion ni Lovely. Natawa naman si Chris. Bakit po kayo tumatawa? May nasabi po ba akong mali? Nag-aalalang tanong ni Lovely sa kanya. Hindi, wala. Pareha lang kasi kayo ng sinabi ng doktor sa akin. At oo nga, narealize ko. Tama naman yun. Pwede naman talaga akong magkaanak kahit hindi ko kadugo yung bata. Sagot naman ni Chris sa babae. Masayang nagkwentuhan ang dalawa. At sa maghapon nilang pagkikwentuhan ay napagtanto ng lalaking si Chris na ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nakilala siyang babae na magaan ang kalooban niya. Nabanggit rin ni Chris kung paano siyang nagsumikap para mapunta sa estado ng buhay niya ngayon. Samantala ay manghang-mangha naman si Lovely sa mga kwento ni Chris tungkol sa kanyang buhay. Grabe, sir, napakasipag niyo naman po. Siguradong swerte yung girlfriend niyo. Manghang wika ni Lovely sa lalaki. Ngumiti naman si Chris. Yun lang, wala akong girlfriend. Sobra kasi akong nabisi sa trabaho ko kaya hindi ako nagkaroon ng oras para sa babae. Laking gulat ni Lovely sa mga sinabi ni Chris. Ibig niyo sabihin, hindi pa po kayo nagkaka-girlfriend? Dagdag na tanong nito. Naku, nagka-girlfriend naman na ako pero high school pa ako noon. Yung seryosong girlfriend talaga. Wala pa eh. Masyado akong busy sa trabaho at sa pamilya. Pagkakamot ulo na pagpapaliwanag ni Chris. May itsura naman kayo, sir. Imposible talagang hindi pa kayo nagkaka-girlfriend. Dagdag pa ni Lovely. Namula ang mukha ni Chris dahil sa sinabing ito ng babae. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tinura ni Lovely. At doon niya napansin na tulog na si James sa hita ni Lovely. Ay, tulog na pala yung bata. Anong oras na rin kasi? Pag-iiba ni Chris sa kanilang usapan. Kaya naman nagpaalam na si Chris na matutulog. At binigay niya na rin ng susi sa kwarto kung saan pwedeng matulog ang mag-ina. Okay lang po ba talagang pumunta dun, sir? Nahihiyang tanong ni Lovely. Oo naman. Halos 10 yung kwarto ko dito sa bahay. At isa lang yung nagagamit ko. Kaya kahit anong kwarto dyan, pwede niyong pagtulugan. Pagbibigay pahintulot ng lalaki. May idlip na natulog si Chris noong gabing iyon. Hindi niya alam kung bakit pero napasarap ang tulog niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na ganito kasarap ang tulog niya. Dahil sa sobrang busy niya kasi sa trabaho, ay puro trabaho na lamang ang iniisip niya mula sa pagtulog hanggang sa pagising. Pero nang magising siya ay laking gulat niya sa nakita niyang ginagawa ni Lovely at ng anak nito. Nakita niya kasi na umaga pa lamang ay nagwawalis na ang batang anak niya na si James habang nagluluto naman si Lovely ng kanilang agahan. Sir, gising na po pala kayo. Tara po, kumain po muna tayo. Pag-aaya ni Lovely sa kanya. Gulat naman na napaupo si Chris sa pagkainan. Excuse me po. Wika ng batang si James habang pinapataas ang paa ni Chris upang walisan ang ilalim ng upuan. Napansin ni Lovely ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Chris kaya naman hindi niya na ito maiwasang tanungin pa. Okay lang ba kayo, sir? Bakit parang gulat na gulat po kayo sa nakikita niyo? Pagtatakang tanong ni Lovely. Hindi. Okay lang naman ako. Naggulat lang talaga ako.
Bakit sir? Ano pong nakakagulat? May mali po ba sa ginagawa namin? Okay lang po ba to? Nag-aalalang tanong na naman ni Lovely. First time ko lang kasi na paglutuan at makitang may mga tao dito sa bahay ko pag umaga. Kalimitan kasi, nasanay na ako mag-isa kapag gigising ako. Sorry. Nalimutan ko na pinatira ko pala kayo dito. Ngito yung wika ni Chris. Ibig niyo pong sabihin sir, wala pong nagluluto para sa inyo? Oo, walang nagluluto. Kumakain lang ako sa labas bago pumasok. O kaya naman nagkakape sa daan. Pagpapaliwanag ni Chris. Well ngayon sir, umaga, tanghali, gabi, pinapangako ko pong may magluluto po sa inyo at maglilinis ng bahay ninyo. Bilang pagpapasalamat na lang din po sa ginawa niyong kabutihan sa aming mag-ina. Pagpapangako ni Lovely sa lalaki. Opo, totoo yun. Gagawin po namin the best namin. Pagsingit naman ng batang si James. At dahil doon ay nagtawanan silang tatlo. Naging ganito na nga ang routine sa loob ng bahay ni Chris. Sa tuwing umuwi siya ay pinaglulutuan na siya ng pagkain ng babaeng si Lovely. Pagkatapos sa umaga naman ay paglulutuan ulit siya ng almusal. Pinagsisilbahan din siya nito maging sa tanghali. Nang dahil sa pagdating ni Lovely at ng kanyang anak sa buhay ni Chris, ay napapansin na ng mga trabahador nito sa kumpanya na tila ba laging good mood si Chris at excited itong laging umuwi. Hindi katulad dati na halos matulog na ito sa opisina sa dami ng kanyang mga ginagawa at sa tambak ng kanyang trabaho. Kaya naman, naging usap-usapan para sa mga tao sa opisina ang pagbabago kay Chris. Lumipas pa ang mga araw at ilang mga linggo, laging magkasama ang tatlo sa tuwing pumupunta sila sa doktor upang patignan ang kalagayan ng batang si James. Ang laki na ng pagbabago ni James wika ng doktor isang linggo nang bisitahin nila ang hospital para mapatignan ng bata. Parang nakaraang mga linggo lang, ang payat-payat mo pa. Ngayon ang pogi-pogi mo pala. Pabirong saad pa ng doktor kay James. Tumawa naman ang bata. Yung tungkol naman sa pilay niya, kinagagala kong ibalita na agapan natin yun. At ngayon, pwedeng-pwede na siyang lalo pang maging makulit. Saad pa ng doktor. Natuwa naman si Lovely sa binalita ng doktor kaya naman napayakap siya kay Chris. Salamat Chris, dahil sa'yo malakas na ulit yung anak ko. Wika ng babae sa kanya. Niyakap naman siya pabalik ni Chris. Habang nagtataka naman ang doktor kung magkasintahan ba ang dalawa. Sa kanilang pag-uwi sa bahay ay saglitang nag-usap ang dalawa. Paano na to? Magaling na yung anak ko. Okay lang naman sa akin kung papaalisin mo na kami kasi yun lang naman yung naging usapan natin. Seryosong wika ni Lovely kay Chris. Nagbibiro ka ba? Hindi na kayo aalis dito. Hanggang kailan nyo pa gusto? Gusto nyo bang maging malungkot ulit ako? James gusto nang umalis ng mami mo. Babirong wika ni Chris sa bata. Umiyak naman si James. Ano ibig sabihin mami na aalis tayo? Sino nang mag-aalaga kay Daddy Chris? Wika ng bata na ikinagulat nilang dalawa. Uy, anong Daddy Chris sinasabi mo dyan? Saad naman ni Lovely sa kanyang anak. Daddy Chris, ikaw si mami ko. Mali po ba ako? Inosenteng tanong ng bata. Nagkatinginan naman si Lovely at Chris. At doon ay napagtanto nila na ang tingin na ng batang si James sa kanila ay mag-asawa. Kaya naman, hindi maiwasan ni Lovely at Chris na magtawanan. Sigurado ka pa talaga na hindi mo kami papaalisin dito? Muli pang paghingi ng insurance ni Lovely sa lalaki. Oo, mas kailangan ko kayo kaysa sa kailangan niyo ako. Sagot naman ni Chris. Pinakilala na rin ni Chris ang babae sa kanyang mga magulang at kinuwento niya ang naging sitwasyon nito. Malugod naman siyang tinanggap ng pamilya ni Chris dahil katulad ni Chris ay mabubuting tao din ang pamilya niya. At sa mga sumunod pang mga araw ay laking gulat ni Lovely nang biglang dalhan siya ng bulaklak ni Chris. Anong ibig sabihin nito? Pagtatakang tanong ni Lovely. Well, bilang magaling naman na si James at nawala naman na yung ibang mga problema natin. Siguro sapat naman na dahilan na yun para mag-celebrate tayo, di ba? Pag-aaya ni Chris sa babae. Pwede ka bang makasamang kumain mamayang gabi? Dagdag na tanong pa nito. Namula naman si Lovely dahil sa mga sinabi ng lalaki habang tinitignan niya si Chris na nakasuot pa ng tuxedo.
Nagbihis ka pa talaga. Oo, kakain tayo sa labas. Pero paano si James? Nagtatakang tanong niya. Pwede naman natin siyang iwan muna kila mama at balikan na lang natin pagkatapos ng date natin. Pagpapaliwanag ni James. Ano? Date? Nagulat si Lovely dahil sa sinabi ni Chris. Oo, date. Kakain tayo sa labas. Ano bang tawag mo dun? Napangiti na lamang si Lovely. Sabagay, magde-date tayo mamaya. Tama, magde-date tayo. Dagdag pa nito. Pagkatapos ay may ibinigay si Chris na isang box sa babae. Para saan to? Tanong ni Lovely. Yan yung susuotin mo mamaya. Babalik na muna ako sa bahay nila mama kasama to si James. At pagbalik ko dito sa bahay, suot mo na yan, okay? Pagkatapos ay umalis na nga si Chris kasama ang batang si James. Nang makabalik siya sa bahay, ay halos mahimatay siya sa gulat nang makita kung gaano kaganda si Lovely sa binili niyang pulang dress. Napakaganda mo, wika ni Chris at nilapitan ng babae. Tara na, pag-aaya niya dito at sumakay na sila sa sasakyan. At pagkatapos ay bumaba sila sa isang mamahaling restaurant. Grabe, dito talaga tayo kakain? Manghang wika ni Lovely. Tumingin sa kanya si Chris. Oo. Pero hindi pa pala doon natatapos ang sorpresa ng lalaki dahil napansin niya na sila lang ang dalawa sa loob. Nireserve pala ni Chris ang buong lugar para sa kanila lang dalawa. Maya-maya pa sa kanilang pag-upo ay biglang tumugtog ang isang banda ng isang romantic song. Maya-maya pa ay nagsalita na si Chris. Lovely, alam ko na ilang mga buwan pa lang tayong magkakilala. Pero hindi ko akalain na may plano pala yung Diyos sa akin at yung pamilya na matagal ko nang hinihiling. Sa ganitong paraan niya pala ibibigay. Hindi nyo alam kung paano nyo ako niligtas at kung paano nyo ako napasaya sa loob ng ilang mga buwan na nagdaan. Kayo na ang buhay ko. Kaya, Lovely, will you marry me? Diretsa ang saad ni Chris. Hindi naman makapaniwala si Lovely sa kanyang narinig. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na inamin ni Chris ang nararamdaman niya para sa babae. At nag-aaya na ito agad magpakasal. Pero sa katunayan niyan ay matagal na rin namang may nararamdaman si Lovely kay Chris. Nagkataon lang na ngayong gabi lang nila nabuhos ang lahat ng pagmamahal na kanilang tinatago sa isa't isa. Agad na sumagot ang babae. Yes, yes Chris, papakasalan kita. Naluluwang wika nito. Kasama mo ko, bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Dagdag pa niya at sinuot ang singsing na ibinigay ni Chris. At pagkatapos ay naghalikan ng dalawa. Ramdam ang pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa.